dito naman sa nadiskubre ni Atty. Lorna Kapunan dito po sa nangyaring drama dyan po sa Senado. So ngayon pakinggan po natin itong interview ni Atty. Lorna Kapunan dito po sa PRTV Prime Media. Sabi po dito, take ni Atty. Lorna Kapunan sa gulo sa Senado at pagtakas ni Bato de la Rosa. So ito, pakinggan po natin. Tila eksena sa isang pelikula ang nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Dahil dyan maraming mga katanungan ang lumutang. Himayin nga natin yan kasama ang kilalang veteran lawyer, walang iba kundi si Atty. Lorna Kapunan. Atty. Kapunan, magandang hapon po at welcome muli sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Christian, at lahat ng mga nanonood at nakikinig. Good afternoon po. Okay, Atty. Kapunan, itong nangyari sa Senado, anong masasabi ninyo? Ngayong nakatakas na itong Senator Bato de la Rosa na dati yung tinawag na maliit na bata. Pero nakatakas siya. Oo nga. Ang siguro ngayon ang majority ng social media, even kami sa legal circles, nakikita namin yung ang tinatawag na circumstantial evidence. If you put together all the series of events, it really leads to what appears to be the objective of an escape of Bato de la Rosa. Because, for instance, nangyari yung sudden leadership at about the same time na nangyayari yung voting sa plenary tungkol sa impeachment, nangyari yung coup, no? Without hesitation, even without courtesy to the existing Senate President then. Pagkatapos noon, sunod na nangyari, no, na dumating si Bato, allegedly, he was being chased. Although, nakita naman natin sa video, he was not being chased. He was running away from arresting officers. Resisting arrest yun, hindi chased yun, resisting arrest yun. Nung nangyari yun, pumasok sa, and evidently, meron silang plano because what we're hearing is he was waiting in the basement in some van, whether it belonged to either Cayetano siblings, hindi natin alam kung kay Alan or kay Senator Pia. At saka maliwanag din naman, inamin po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya talaga ang tumulong kay Senator Bato. Na sumakay at sumabay sa kanyang sasakyan, mga kababayan. Maliwanag din na inamin ni Senator Bato de la Rosa sa programa ni Ted Filon at saka po ni DJ Chacha na talagang ang kumausap sa kanya at kumumbinse sa kanya na lumabas dyan sa Senado para bumoto, para patalsikin si Tito Sen, ay walang iba kung hindi itong si Alan Peter Cayetano. But he was waiting in a van in the basement for 10 minutes. Tapos, nung umakyat na siya, biglang nagbutuhan on the change on leadership. Pagkatapos noon, Nina and Christian, sunod-sunod na nangyari, no? They got the majority. They said that they would create the Senate into a safe haven for Senator Bato. That there would be no authorities that would be allowed to serve a valid warrant of arrest, pinalitan ng Sergeant at Arms, inabolish lahat ng committees, except one, Committee on Public Order. At ginawa pang chairman si Bato. A person investigating himself is absurd. This after sinabi nila na wag muna natin pupunuin ang committees na yan, tignan natin, we will study who the heads of the committees will be. But all of a sudden, nung nawala ng minority, na-notice naman natin na nawala ng minority, sunod-sunod na ang sequence of events. Nagpasa sila ng Senate Resolution number 44. Tama. Ang kailangan under the Senate rules, if I recall right, you cannot pass anything without at least one member of the minority present. Parang tiniming nila na walang minority at all. Saka sila nagpasa ng resolusyon, mga kababayan. Ganun yung ginawa nitong leadership ni Alan Peter Cayetano nung majority. Biruin nyo hinintay muna nilang mawala yung minority saka sila nagpasa ng resolusyon. Tapos sunod-sunod na, replacement of security, creation of Committee Resolution number 44, where any senator can attend and vote via Zoom, via virtual. That's uncalled for. So ang intention talaga nila dyan, mga kababayan, nitong leadership ni Alan Peter Cayetano, hawakan ng majority ang buong Senado. Yun yung intention nila dyan, baliwalain ng minority, hawakan ng majority yung buong Senado. So ngayon, mga kababayan, ang point kasi natin dito, ibig sabihin, talagang itong nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, ang may pakana talaga niyan, majority. Hindi po minority. Kasi nga, biruin niyo yung sinabi ni Atty. Lorna Kapunan dito nagbutuhan sila, mga kababayan, para makagawa ng isang resolusyon nang hindi nila hinihintay kung may isa ba or dalawa ba na miyembro ng minority. Ibig sabihin, lahat ng desisyon sa Senado, pamula po dun sa pagbubutuhan nila, paggawa nila ng resolusyon, pagpapalit nila ng mga bantay ng Senado, yun po ay lahat ay planado ng minority at wala pong partisipasyon. Lahat po yun ay planado ng majority at walang partisipasyon ng minority.
Kaya malabo talaga mga kababayan yung ini-insist nung kampo ng majority na may alam, etong minority, bakit nag-alisa ng maaga yung mga taga-minority na para bang predictable nila na may mangyayari. Mali po yung interpretasyon nilang ganun eh. Yung ini-insist nila sa taong bayan. Kasi kung iisipin nyo talaga, kung ang gusto ng majority hawakan yung buong Senado, ibig sabihin lahat ng plano dyan, lahat ng mga nangyari dyan, sila yung may pakana. Allegedly. Ano po, ngayon ituloy pa natin. That's unheard of. If you cannot perform your duties as senator, plus yung all of a sudden, after 6 months of being absent, you will show yourself at the right moment when there is a change in leadership. Talagang planado lahat dyan. Including what I would call, and it's becoming obvious, what I would call a stage attack on the Senate. Attorney Kapunan, having said that, sabi niyo po, naniniwala kayo na planado itong lahat. How do you examine po yung mga... Oh, di ba? Ano yung sinabi dito? Si Attorney Lorna Kapunan naniniwalang planado lahat yan. Yun ang nangyari sa Senadong kaguluhan, pagtakas ni Bato, pagdating ni Bato, pagtakbo ni Bato, natakot na takot sa dalawang babaeng NBA agent, mga kababayan. Lahat yon planado nila para patalsikin si Tito Sen at para patakasin si Bato. Statement naman nila. Simula noong nagla-live yung mga sabay-sabay na majority senators belong to the majority bloc at yung final statement ni Senate President Alan Cayetano na palagi niyang sinasabing the Senate is under attack. Well, first of all, if the Senate is under attack, there should be no majority present. Kung totoong attack yan, ang duty ng Senate Sergeant at Arms at ang mga Senate security personnel is to make sure that no senator is in the premises. Tama. To bring them out of harm's way. Ang nakita natin, imbis na na-alarma sila, na inaatake na sila, they were preparing to give their own Facebook accounts. Nagsiselfie sila, nagfe-Facebook accounts. Meron nga nagtatawanan dyan. And why is it that at that point in time, the Senate President said that there will be a caucus? And hindi lang caucus, majority caucus. Ibig sabihin, sinasabi ng Senate President, bakit walang minority? Siguro alam nila na may Senate attack. Ang naririnig naman natin, there was no minority there because the Senate President called for a majority caucus. Yan! It probably explains why there were no minority in the premises. So, kasi nangyari talaga dyan, mga kababayan, ganito. Nung umaga daw, sabi ni Senator Erwin Tulfo, magpapatawag daw ng caucus itong si Alan Peter Cayetano, both majority and minority. Ngayon mga kababayan, nung bandang hapon biglang nagbago yung desisyon at sinabi na majority na lamang daw po yung magsasagawa ng caucus. Ngayon, ano nga naman ang gagawin ng minority kung tapos na yung kanilang mga trabaho? Kaysa maghintay pa dyan na abutin sila ng gabi, ang ginawa ng iba mga kababayan, nag-uwian na at pinuntahan yung mga importante pa nilang gagawin. Kasi nga, etong mga taga-majority nagpaiwan dahil nga sila-sila lang yung mag-uusap at magkakaukus patungkol sa impeachment ni Sara Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, talagang yung mga nangyari dyan, planado talaga. Ano po, planado talaga, sinadya siguro nilang paalisin yung mga taga-minority para pagbintangan. Talagang, and after they had a media mini press conference with Secretary Remulla there, dapat concerned na sila sa continuing safety. Pinakita pa si Ernie Almuguera, ano yun, Brad, itigil mo na lang vlog mo. Hindi ka ata nanonood ng balita. Talaga ba? sa media, sa social media, now they even stayed, nagkainan pa sila. Tama. Tapos tawanan pa sila, ang sasaya nila mga kababayan. Talagang drama nga lang talaga yan. Kasi kung saan ka ba naman nakakita, under attack ka na nga eh. 'Di ba? Sa tingin mo sinusugod ka na, nag-live ka pa, di nalaman yung location mo. 'Di ba mga kababayan, yung mga ganyang kasing senaryo, kung ikaw ay isang DD shit na bobo na taga-suporta ni Sara Lustay at ni Duterte Carto na hindi na makakalabas sa dahig, talagang mga kababayan talagang mabubobo ka na lang, paniniwalaan mo na lang kung ano yung mga nakikita mo sa mga kaalyado ni Digong na walang magawa at pahirap dito sa bansa. Kasi biruin nyo, sinasabi nila mga kababayan na wala naman daw ganung nangyari. Sinasabi nila yung mga nagtatalakay hindi daw updated sa balita. Napakaliwanag nga Kung hindi planado yan, bakit pinatakas nila si Bato? 'Di ba mga kababayan, bakit sinamantala nila yung kaguluhan para ipuslit ni Robin Padilla si Bato? Ibig sabihin planado yan.
Kahit nga sa Atty. Lorna Kapunan, ang tingin dyan, planado yan eh. 'Di ba? Scripted yan. No real danger there. If there were real danger there, they should have gone out, no? And at the same time that this was happening, Tsaka mga kababayan, ito tandaan nyo ha. Ako wala na akong pakialam kung maaaresto o hindi si Bato. Ang mahalaga, mabubulok na si Digong sa International Criminal Court. Oh, wala akong pakialam kung marinig ng mga DD-shit yan, mag-iiyakan sila. 'Di ba? Ang mahalaga dito, nabubulok na si Duterte doon sa International Criminal Court. Hindi na makakalabas yun doon. 'Di ba, mga kababayan? Kahit pa si Bato de la Rosa, magpatakas-takas, ayaw niya magpa-aresto, isa lang ibig sabihin yan, ayaw samahan ni Bato si Digong, mga kababayan. At gusto ni Bato siya malaya, nakakasama niya pamilya niya, pero si Duterte nakakulong. Sabi nga ni Bato doon sa interview ni Ted Pailon, ano ba yung sinabi ni Bato doon? Ayaw niyang maging President Duterte. Na sinolo lang daw yung pagpapahuli. there was an escape. No, I would call it an escape because if it is just sinasabi ng Senate President or sinasabi ng mga senator, O bakit nawala yung mga nagko-comment na DD shit? Bakit nawala kayo? Comment pa, okay lang yan. majority senators that Senator Bato can leave the premises at any time. If this were so, why did they have to have protective custody? If they're saying that Senator Bato can leave anytime he wants. Ah. That belies yung sinasabi nilang we need protective custody. No. So, ang problema dyan, Nina and Chris, the problem, sabi namin lawyers, the problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves. Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict na, no? Kagaya ng recent, narinig ko sa newscast niyo, na meron ng suspension ang Sergeant at Arms Plaska. And Senate President Alan was quick to say, ba't hindi nyo suspend din ang NBI? But this is after he said, we shall have a transparent investigation and all that, no? Ang nag-conclusion na siya, even without the results of the investigation, Yan. na the NBI director is lying. And he has said so many lies, no? Isn't that a conclusion? O dyan, pahiya si Alan Peter Cayetano dyan. Bakit, mga kababayan? Wala pa nga lumalabas sa investigasyon eh. 'Di ba? Wala pa lumalabas sa investigasyon pero nagkaroon na agad ng conclusion etong si Alan Peter Cayetano na mali agad yung NBI. 'Di ba? Mali yung mga taga-NBI. Doon pa lang talagang sablay na si Alan Peter Cayetano. Kasi nga ang gusto niya maging tama sa paningin niya ay etong si Aplaska. Gusto niyang palabasin publicly na tama yung ginawa ni Aplaska na mga kababayan, nagpaputok basta-basta doon sa mga taga-NBI kahit na sinabi ng mga taga-NBI na sila ay NBI, mga kababayan. Yun ang gustong palabasin ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, ano yung sabi dito ni Atty. Lorna Kapunan? Maliwanag naman na may conclusion na agad siya kahit wala pang resulta yung investigasyon. Diyan pa lang sablay na si Cayetano. Hindi ba contradictory sa sinabi niya na we shall have an impartial and transparent investigation? Nag-conclude na siya na the NBI is lying. Ngayon naman po inamin rin po ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato de la Rosa. Is it safe raw ba to assume na matagal na niyang Sabi dito, ikaw nakulong ka dahil sa shabu? Wala pa nga ako nagiging kaso eh. Di ba hindi katulad ni Digong nakakulong hanggang ngayon? Tsaka sa pogi kong ito, magsashabu ba ako? Bonak? itinatago si Senator Bato? Anyway, tuloy pa natin. Nakamute po, Attorney Kapunan. Attorney. Paki-unmute na lang po. Attorney? Alright, nawala ata si Attorney Kapunan. And yun nga, palaging sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano being the Senate President na itong protective custody daw isang pribileyo lamang. Pero pag lumabas na si Senator Bato at Nag-amin ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato de la Rosa. Kasi is it safe nga raw ba to assume na matagal na niyang itinatago si Senator Bato? Hindi natin alam kung matagal na niyang tinatago, no? Pero ang alam natin, yung denial ni Senator Pia that yung van nga nakatago at nag-apologize pa nga si Senator Ping Lacson, kung hindi man yung van, van nga ni Senator Alan, ano? And it is not unlikely na, syempre nag-uusap yung magkapatid, no?
Tama. At kung merong van na ready na pumasok at naghintay sa basement at hindi pumasok hanggang nagbigay ng go signal, that means may plano yan. That's not spontaneous. May plano yan. Siguro akala nila na walang warrant of arrest, or at least na when he is inside the Senate premises, if there is a warrant of arrest, hindi masaserve yung warrant of arrest. At kailangan talaga nila ng boto ni Bato for a change in leadership. No? Hindi po Now, ba? ang problema dyan is yung mga dating majority, ano naman ang consideration nila kung bakit sila nag-shift, no? Wala talagang principled alliances sa Senate. It is So anytime pwede mapalitan na itong si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, alam niyo ba pag itong si Alan Peter Cayetano napalitan halimbawa sa Monday, nagkaroon ng Senate coup at pinalitan halimbawa ni Zubiri, etong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, sobrang nakakahiya po yan sa part ni Cayetano. Bakit? Hindi pa umiinit yung puwet niya dun sa upuan bilang Senate President eh. Tapos mapapalitan agad siya. Di ba, mga kababayan? At alam niyo kung sino yung pinakamasasaktan dyan? Siyempre si Marcoleta. Bakit? Hindi pa siya nakakaupo bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi pa niya natitikman yung upuan, mga kababayan. Hindi pa niya napapainit yung puwet niya doon, pero mapapalitan agad yung leadership at matatanggal siya, mga kababayan, sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. personal interest ang nakikita ng lahat. So ito po nga mga nangyari na sinasabi nga kanina, let's just go back dun sa protective custody at may warrant of arrest from the ICC. Masasabi niyo po ba na maaaring naging kumbaga may obstruction of justice na ginawa itong Senate majority sa pagbibigay nitong protective custody at itong mga pagsakay? Tsaka isipin nyo, mga kababayan, pag pinalitan ni ito ano lang to, opinion ko lang to, kasi si Mig Zubiri ngayon yung mainit na pinag-uusapan na papalit, mga kababayan, or tinutulak na pumalit kay Alan Peter Cayetano. So ngayon halimbawa lang, nangyari nga yan. Si Zubiri yung pumalit kay Cayetano. Ngayon, mga kababayan, nakaganti na si Zubiri kay Cayetano. Di ba dati hinahamon-hamon ng suntukan ni Cayetano si Zubiri? Di ba? Natatandaan niyo yun, mga kababayan? Noon hinahamon ng suntukan ni Cayetano, etong si Zubiri, at pinapahiya niya pa. Dahil nga daw sinisigawan siya, mga kababayan. Pagka pinalitan ni Zubiri, si Cayetano, malaking sampal po yan kay Cayetano. Nakakahiya yan. Sa mga sasakyan, pwede rin po ba itong harboring a fugitive? Attorney Lorna Kapunan? Attorney? Yes. Yes. Sandali Ang daming tumatawag eh. I will Opo, live po kayo ngayon. reconnect. Opo. But we can hear you, attorney. You can continue po speaking. Excuse me, I will reconnect ha. Opo. But attorney Lorna, you can continue po. Okay, so ayan nga, may mga nagsasabi nga na obstruction of justice. Dapat alam rin nila yung sinasabi nila, di ba? Kumbaga meron din silang argument kasi nga dapat nga daw yung dati pang sinasabi na dapat local courts ang humuli. Okay, attorney Lorna? Yes, Yes. na tayo. Okay. So, dito na lang po muna tayo sa isa sa mga person of interest daw ngayon, actually, ng, whether itong person of interest na ito ay... Hindi na ang audio niya, I'm sorry, I cannot hear. Opo, Attorney Lorna, Ganito po, attorney. naririnig Yes. niyo po kami? Opo. Yan. Hindi masyado. Sige, Christian, ikaw nga, baka mas marinig ka ni Attorney. Okay, ito pong mga binabanggit po na medyo parang body ni Senator Bato de la Rosa, katulad ni Senator kanina binanggit niyo po si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon naman po itong si Senator Robin Padilla na sinasabing proprotektahan niya si Senator Bato de la Rosa. Maaari po bang kumbaga maging persons, ay tinuturing na kasi person of interest ngayon? Ng NBI. Ng NBI. Oo, si Senator Robin Padilla. Ano po ang ibig sabihin nito? Kasi ang continuing crime yan, ano? Ah. Continuing crime yan, ibig sabihin, ang nangyayari sa Senate, nakaharbor sila ng fugitive. Nagdi-disrupt sila ng lawful service of a warrant of arrest. So it is a continuing crime, ano? At nag-obstruction of justice sila, no? Hanggang hindi ma-surrender ang isang Bato de la Rosa, continuing crime yan. So everybody in the Senate, the majority, who seem to be part of this conspiracy, lahat sila persons of interest. Nako! At tamang ombudsman, wala dapat public official na exempted dyan. In fact, mas mabigat nga ang isang obligasyon ng public official to follow the law. So, kailangan dapat si Senator Bato, Alan Peter, in fact, Senator Ejercito, who was caught on video saying, itago nyo yung CCTV na yan. Nako! Lahat sila are considered persons of interest na dapat imbestigahan, hindi lang ng ombudsman, ng authorities natin. Kasi meron tayong separation of powers, no? Ang limitation ng legislatura is to make laws. Hindi sila enforcement. Enforcement of the laws belongs to the executive branch. Ano yung executive branch? The President, the Cabinet, Department of Justice, local government, NBI, PNP, DOF,
Ombudsman, lahat yan are executive branches. Okay. So, Attorney, For the Lorna- Senate Opo. to interfere with the exercise of the function of the executive department, talagang liable sila, no? Opo. Hindi nila Nako. siguro alam ang constitution na may limitation ng legislative power. Okay, so are you saying, Attorney Lorna, sabi mo persons of interest lahat yan, pwede silang kasuhan sa mga kasong, you also mentioned it yourself, harboring a fugitive or obstruction of justice or even grave abuse of discretion? Lahat po ba ito ay pwedeng isang palaban sa kanila? Depende sa penalty, no? Kasi alam naman natin sa batas, kung ang penalty ay 6 years and below, immune sila. Kung ang penalty taken together is 6 months and above, hindi sila immune. So pwede silang kasuhan kasi hindi lang obstruction of justice, may aggravating circumstance yan. Nako! Yung 6 months po, allowing hindi the 6 use of firearms in the premises. Yung knowingly harboring a fugitive. Yung mga ganyan, mga aggravating circumstance yan. So baka more than 6 months yan, ang penalty. Kung more than 6 months, hindi na immune ang mga senador. Alright. O, ayan. Mga kababayan, nakita niyo yung paliwanag dito ni Atty. Lorna Kapunan. Kahit yung paggamit ni Aplaska ng armas, mga kababayan, para paputukan yung NBI, may kaso din po yun. Ngayon, yun namang kay Senator Robin Hood Padilla at dun sa iba mga person of interest na kasabwat nitong pagtatago kay Senator Bato de la Rosa, pasok po yan mga kababayan sa obstruction of justice at saka po dun sa harboring a fugitive mga kababayan. Ibig sabihin, talagang tatamaan dito or pinakatatamaan dito si Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Hood Padilla. At etong sina Jinggoy Estrada. Yan po yung isa sa pinakatatamaan dito sa ginawang gulo nila diyan po sa Senado. Kaya nga kung titingnan nyo, mukhang hindi nag-iisip, etong si Senator Robin Hood Padilla, mukhang pinanindigan niya na yung pagiging bobo niyang senador. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kasi hindi ba niya naiisip na yung ginawa niya, pwede siyang magkaroon pwede siyang masampahan ng kaso. 'Di ba? Pwede siyang magkaroon ng kaso. Hindi ba siya tinuturuan ng abogado niya na may kaso yung pagtatago ng isang pugante? 'Di ba? At may kaso yung pag-harbor mga kababayan ng isang fugitive. Tapos yung pagpigil nila na maaresto si Bato. Di ba tinuturuan si Robin Padilla ng abogado niya? Anyway, ang maliwanag dito mga kababayan, ang tingin ni Atty. Lorna Kapunan talagang pinagplanuhan. Yung yung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, yung pagdating ni Bato de la Rosa at yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa kasama ni Robin Padilla, talagang pinagplanuhan daw po yan. Kasi kung hindi naman pinagplanuhan yan mga kababayan, hindi ganyan. Yun nangyari. At hindi sila matatakot ipakita yung mga CCTV footage. Ngayon, kung pinagplanuhan yan mga kababayan, talagang ganito nga. Yung mangyayari na kung saan kahit ipinapasabina na ng ombudsman, yung mga kopya ng CCTV footage, ayaw nilang ibigay. Ayaw nilang makipagtulungan kasi nga mga kababayan, may itinatago. Hindi po ba? So kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa statement na binitawan ni Atty. Lorna Kapunan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito na kung saan ang tingin ni Atty. Lorna Kapunan ay pinagplanuhan itong nangyaring kaguluhan dito po sa Senado. Itong mga eksenang nangyari dyan po sa Senado. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.